Sa pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Bas, ang Sikreto ni Ashley. Maya-maya, tumunog na ang busina ng bus. Hudyat na malapit na muli itong umalis mula sa pagkaka-stopover. Nagmadali na rin kami ng asawa ko na bumalik sa aming bus na sinasakyan. "Oh, aalis na ang bus 183, biyaheng Bicol. Baka maiwan kayo," ang sigaw ng konduktor. "Han, akin na si baby. Para naman makapagpahinga ka at makatulog. Malayo pa kasi biyahe natin. Mamaya mo na lang ulit kunin pag nagugutom na si baby," ang sabi ng aking asawa. "Sigurado ka, Han? Okay lang naman sa akin eh," sagot ko naman. "Oo, Han. Saka namimiss ko na si baby kargahin eh. Di ba baby?" Nakangiting sagot ng asawa ko. Oo, sige, eto oh." Sabay abot ko sa aking anak. Kinarga na nga niya ang aming baby at iniabot ko ang bote ng gatas para kung sakaling umiyak si baby ay nandun na agad ang gatas niya. Umakyat na kami at nakaupo na ang aking asawa sa kanyang upuan sa bandang unahan ng bus. Gaya kanina, napakahirap pa din dumaan sa gitna dahil nga sa siksikan ng mga bagahe na nakalagay sa gitna ng bus. "Ano ba yan? Uupo ka na lang, pahirapan pa," usal ko sa aking sarili. Pagdating ko sa dulo, kung saan ako nakaupo, ay nakita ko nandun na ang lalaking nagpakasasa sa akin kanina at nakasandal ang ulo sa upuan at nakapikit. Mukhang napagod ang loko, sabi ko sa sarili ko na may halong konting ngiti sa labi. Hindi ko alam kung bakit ako napapayag kanina sa ginagawa ng lalaking hindi ko naman kilala. Hindi naman din masasabi na kulang ako sa dilig dahil pareho pa naman kaming bata ng asawa ko at active na active pa din siya pagdating sa kama. Makasalanan ko. Patawarin mo ako, asawa ko. Napakasama akong babae. Usal ko sa aking sarili. At umupo na nga ako sa aking upuan sa tabi ng bintana. Tiningnan ko ang lalaki sa tabi ko at di ko pa din maaninag ang mukha niya dahil sa suot na sombrero at nakatagilid ito. Sumandal na ako sa may bintana at pinagmasdan ang labas ng bus. Maya-maya pa, unti-unti nang lumakad ang bus at ilang minuto pa, pinatay na din ang mga ilaw ng bus at kasabay nun, nagpatugtog ng isang musika na talaga namang nakakaanyaya para matulog. Hindi ko na naman namalayan na nakatulog na naman ako. Marahil dala na rin siguro ng pagod sa biyahe. Naalimpungatan na naman ako nang biglang naramdaman ko ang kamay ng aking katabi na hinahaplos ang aking kanang hita pataas sa lagusan ng pintuan ng bus.
Bigla na naman nag-init ang aking pakiramdam. Kahit naman ang lakas naman ng hangin dahil bukas naman ang bintana. Hinayaan ko naman siya sa kanyang ginagawa. May kiliti kasi ako nararamdaman sa mga oras na yun. Ano na naman tong manyakis na to? Akala ko tapos na kanina ang paglalapastangan niya sa akin. Sabi ko sa aking sarili. Naiinis ako na hindi ko mawari ang aking sarili dahil sa kuryenteng dumadalo sa aking katawan ng mga oras na yun. Gusto kong alisin at pilipitin ang kamay niya at sabihin, tama na, hindi ka pa ba nagsawa? Nakaisa ka na kanina. Pero sabi ko nga, nanaig sa akin ang kuryente idinudulot noon sa aking katawan. Hanggang sa malaya na niya ulit, nahawakan ang pintuan ng aking iniingatan. Napakagatlabi ako habang nakapikit at nakasandal sa may bintana ng bus ng aking kinakaupuan. Masarap ba? Bulong sa akin ng lalaki. Hindi ako nakasagot sa kanya sinabi. Bagkus ay kinagat ko ang bimpo na daladala ko para hindi marinig ang boses ko sa sobrang kiliti na dulot nun. Kung kanina ay iniipit ko ng dalawang hita ko ang kanyang kamay at medyo pinipigilan pa iyon. Ngayon ay madali na niya naibuka ang dalawang hita ko at natumbok na nga niya ang aking iniingatan. Oo, Kuya Moki. Sa pangalawang pagkakataon, naisahan na naman ako ng matandang katabi ko. Unti-unti na naman niya nabuksan ang zipper at butones ng aking shorts. At tuluyan na naman nga nakapasok ang pasahero sa loob ng bus. Marahan yun. Maingat ang loko. Sabay sa bilis ng takbo ng aming sasakyan. Ang bawat urong-sulong ng bus dahil sa traffic at ganun din naman ang kamay ng aking katabi. Urong-sulong din siya sa pintuan ng aking iniingatan. Napakapit na lang ako sa kanyang mga braso dahil habang ginagawa niya ang kalapastanganan sa aking iniingatan ay naramdaman ko na lang ang kanyang mga labi sa ibabaw ng aking mga dibdib at hinahalikan yun. Malaya niya nagagawa yun dahil naka-spaghetti strap lang ako noong mga oras na yun. At para hindi na siya mahirapan pa, kusa ko na itinaas ang suot kong damit kasabay ng aking panloob para makahigop siya at pagsaluhan nila ng aking anak ang aking gatas.
Kaagad naman niya sinunggaban ang aking dibdib nang makita niya itinaas ko yun. Matagal din niya ginawa ang bagay na yun. Kasabay ng labas-pasok ng kamay ng pasahero sa pintuan ng bus. Akala ko doon na matatapos ang lahat at hanggang doon na lang ang aming gagawin. Nagulat ako nang bigla niya akong pinatayo. At sa hindi maipaliwanag, ay sumunod naman ako. Ibinaba niya ng konti ang aking suot na shorts at panloob. At sabay, pinaupo niya ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, tila ba may tumusok. At iyon na nga, nakapasok na ng tuluyan ang kanina pa nagwawalang pasahero sa loob ng bus. Nakita pala ako ng aking asawa at natumayo ako. At tinanong niya agad ako kung okay lang ako. Han, okay ka lang ba? Bakit ka nakatayo? Tanong niya ito sa akin. Oo nga, medyo nangalay lang ako kaya ako tumayo. Tugon ko naman na agad naman itong bumalik sa kanyang pagkakaupo. At tuluyan na nga sumabog ang aming mga pawis dahil sa aming ginawa. Patawarin mo ako, asawa ko. Napakadumi kong babae. Nagkasala ako sa iyo. Yan ang mga inusal ko sa aking sarili. Matapos isang sandaling hindi malilimutan sa aking buhay. Oo, Kuya Moki. Nagpaubaya ako sa lalaking ni hindi ko man lang nalaman ang pangalan. Matapos ang pangyayaring iyon, ay dali-dali siyang lumipat sa kanyang upuan. At ako naman ay kaagad kong tinaas ang aking shorts at panloob. Sumandal na din ako. Ang lalaking katabi ko ay nakita ko na din na nakasandal na sa kanyang upuan at nakapikit na din. Marahil ay napagod din ito sa kanyang kahidigan. Na-enjoy ko naman. Nagising na lang ako nang biglang huminto ang bus at nagsisisigaw ang konduktor. Oh, terminal na po tayo. Gising na po kayo. Ang sigaw ng konduktor. Kaagad kong tiningnan ang paligid at nasa terminal na nga kami. Kung saan kami bababa. Pagtingin ko sa aking katabi, ay wala na ito. Marahil ay bumaba na ito habang ako ay natutulog kanina. Sa ngayon, hindi pa din alam ng aking asawa kung anong sikreto ang tinatago ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin na minsan nagkasala ako sa kanya. O ahayaan ko na lang na maging alaala na lang na hindi malilimutan ang minsan nangyari sa aking buhay. Hanggang dito na lang at maraming salamat, Ashley.